Sige po, tayo po'y tumayong lahat. Tayo ay magpugay sa ating Panginoon. So, sa umagang ito, i-ready natin ang ating puso sa pag-worship sa Lord at basahin ko lang po ang napakagandang talata sa Ephesians chapter 1. So, unahin ko po yung verse 3. Paano in-acknowledge ni Paul yung mga spiritual blessings na tinanggap ng mga mananampalataya? So sabing ganon, "Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every blessings in the heavenly places." So binanggit po ni Paul dun yung mga pagpapala, kagaya ng pagpili niya sa mga mananampalataya. Kasama na doon ang pag-aaring ganap, diba? Predestined for adoption. Tinalaga ng Diyos upang ariing kaniya. So ito lahat ay biyaya at galing sa awa ng Diyos. Pero ang tanong po kasi, paano naging posible na maranasan ng mga mananampalataya ang mga bagay na binanggit doon sa verses 4 hanggang 6. Dito niya binanggit sa verse 7. Ganito yung pag-acknowledge niya doon sa patuloy na pagpupuri niya sa ginawa ng Diyos. Sabing ganon, "In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace, which He lavished upon us in all wisdom and insight, making known to us the mystery of His will." Talagang napakabuti ng Diyos kasi hindi naman inilihim, kundi ipinaalam sa pamamagitan ng Kanyang anak na yung redemption through His blood at yung kapatawaran ng kasalanan ay nangyari dahil sa napakayamang biyaya ng Diyos. Kaya humihinga ka pa ngayon na merong meaning ang buhay dahil sa biyaya, sa mayamang biyaya at awa ng Diyos. At sabi pang ganon, yung making known, yung mystery, ay according sa kanyang purpose which He set forth in Christ as a plan for the fullness of time to unite all things in Christ, things in heaven and things on earth in Him. Kaya po nawa, ito yung magdala sa atin para bigyan talaga natin ng nararapat na pagsamba at papuri ang Diyos. Hindi tayo mapigilan to express our worship. At the same time, alalahanan natin yung magbigay tayo ng pagpupugay at pagpupuri sa ating makapangyarihang Diyos. Amen po ba? Okay po, tayo po'y magpuri sa Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! For all He's done. Let's praise Him. Let's clap our hands. Ooh, yeah. Let's declare this song, "My Savior." My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Once again, let's declare, "My Savior." My Savior, Redeemer,
of His only Son. You lived, you died, you rose again on high. You opened a way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You live, you died, you rose again on high. You opened a way for the world to live again. Hallelujah, for all. Yes, you live, you died, oh Lord. You live, you died, you rose again on high. You opened a way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Oh Lord, let's declare hallelujah. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Yes, amen, oh God. Purihin ka, O Panginoon. Parangalan ang pangalan mo, O Diyos. Palapakan po natin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Tunay nga na hindi natin mararanasan ang biyaya na tayo ay patuloy pang mabuhay na merong meaning ang buhay natin kung hindi ang Diyos ang gumawa ng kaparaanan. Sinantabi ng ating Panginoong Yesus ang kanyang pagiging Diyos, subalit hindi nawala ang kanyang pagiging tunay na Diyos. Siya ay tunay na naging tao upang ang ating mga kasalanan ay pasanin, tubusin. Ngunit kapatid, kailangan mong manampalataya sa Diyos. Alalahanin mo kung paano tayo iniligtas ng ating Panginoon. Buhay ang kanyang ibinayad, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa lahat ng mga sasampalataya sa Kanya. Nawa patuloy tayong lumapit sa Panginoon as we remember yung kamatayan niyang pagkabuhay niyang muli. May we continue to really give Him all the praises and glory and worship unto our God. You laid aside your majesty, gave up everything for me, suffered at the hand of those you had created. You took all my guilt and shame when you died and rose again. Now today you reign in heaven and earth exalted. I really want to worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours. Forever and ever I will love you. You are the only one who died for me, gave your life to set me free. So I lift my voice to you in adoration. Once again, sabay-sabay po natin awitin. You laid aside your majesty,
majesty, gave up everything for me, suffered at the hands of those you have created. You took all my guilt and shame when you died and rose again. Now today you reign in heaven and earth. Yes, you laid aside. You laid aside your majesty, gave up everything for me, suffered at the hands of those you have created. You took all my guilt and shame when you died and rose again. Now today you reign in heaven and earth exalted. I really want to worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours forever and ever. I will love you. You are the only one who died for me, gave your life to set me free. So I lift my voice to you in Kayo lamang po. adoration. I really want to worship you. Come on, church. Give your all praises unto the Lord. Yes, I really want to, God. I really want to worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours forever and ever. I will love you. You are the only one who died for me, gave your life to set me free. So I lift my voice to you in adoration. So I live. So I lift my voice to you in adoration. I lift my voice. So I lift my voice to you in adoration. Oh Lord, you deserve all the praises and the glory and the honor and the worship. Oh God, we thank you, oh Lord. Church, just open your mouth and utter your praises, your thanksgiving unto the Lord. You are God, you are Lord, oh Jesus. Thank you for your grace, thank you for your love, your mercy, oh God. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po. Even ang mga pananalita ay hindi sapat upang pasalamatan ka namin sa kabutihan mo, Panginoon. Nawa, yung dahilan kung bakit ka namatay, maging malinaw po sa amin na hindi na po kami dapat mamuhay pa sa kasalanan, kundi kami po ay lumakad ayon sa iyong patuwiran. Alam po namin, Lord, na Ikaw ang aming liwanag. Ikaw ang tubig na nagbibigay ng buhay at pumapawi sa anumang uhaw. Ikaw ang aming dakilang tagapagligtas, Panginoon. Kayo ang makapangyarihang Diyos.
ang aming manunubos. Sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat at parangal. Sa natatanging pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus, lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Amen. Salamat po sa ating Panginoon. So atin na pong hawakan ang ating mga Biblia. So tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral sa aklat ng John. John chapter 12, verses 27 hanggang 38 ang ating pag-aaral for today. Ready na po kayo? So let's read. Bawat isa sa atin ay tigda 2 verse. So mauna po ako, then salitan po tayo ng pagbabasa. So unahin ko po sa verses 27 to 28. Now is my soul troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour. But for this purpose I have come to this hour. Father, glorify your name. Then a voice came from heaven. I have glorified it, and I will glorify it again. Kayo po? The crowd that stood there and heard it said that it had thundered. Others said, an angel has spoken to him. Jesus answered, this voice has come for your sake, not mine. Now is the judgment of this world. Now will the ruler of this world be cast out. And I, when I am lifted up from the earth, I will draw all people to myself. He said this to show by what kind of death he was going to die. So the crowd answered him, we have heard from the Lord that the Christ remains forever. How can you say that the Son of Man must be lifted up? Who is this Son of Man? Revealed. So Jesus said to them, the light is among you for a little while longer. Walk while you have the light, lest darkness overtake you. The one who walks in the darkness does not know where he is going. While you have the light, believe in the light, that you may have become sons of light. When Jesus had said these things, he departed and hid himself from them. Sabay-sabay po tayong lahat. Though he had done so many signs before them, they still did not believe in him, so that the word spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled. Lord, who has believed what he heard from us, and to whom has the arm of the Lord been revealed? Ang Diyos po ang patuloy na magpala sa pagkabasa ng kanyang banal at buhay na salita. Handa na po natin ang ating puso at ating isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Umaga po. Ang Kristyanismo po ay nagpasimula na pine-persecute. No? Isa po siyang samahan na kung saan persecuted. Bagamat nagsimula siya sa grupo ng mga Hudyo, ito pong mga Hudyo ang unang naging persecutor ng Kristyanismo. Kaya po ang ating Panginoong Yesus ay pinagtangkaan nila at nagtagumpay naman sila sa pagpapapatay sa ating Panginoong Yesus. Ngunit nagkaroon po ng pagbabago. From being a persecuted church, ang Kristyanismo po ay kinilala sa buong estado ng Roman Empire bilang state religion. So yan po ay nangyari noong around 300 AD. At yan po ay nangyari sa pamamagitan ng emperador na si Constantine. At ang dahilan po niyan ay sa kanyang paghahanda sa pakikipaglaban, nakakita siya ng krus. No? At itong krus na to ay nagpaalala sa kanya na totoo ang Kristo, totoo ang Kristyanismo. At mula po noon ay tinangkilik niya ang Kristyanismo bilang isang national state religion. Ano nga po ba ang kahalagahan ng krus? No, bakit po ba sineselebrate natin ang krus ni Kristo? So sa talata po na ating pag-aaralan ngayon dito sa John chapter 12, verse 27 to 38, makikita po natin dito yung tema ng the cross of Christ. At dito po sa tema na ito, makikita po natin yung unang bahagi ay tumutukoy sa exaltation of Christ. At dito po makikita natin yung kaluwalhatian,
sa pamamagitan ng krus ni Kristo. No, yung kaluwalhatian ng Diyos, kaluwalhatian ng ating Panginoong Yesus ay ipinahayag sa mga talatang 27 hanggang 32. Ngunit ang krus din po ni Kristo ay isang pangyayari na maraming natitisod at ayaw nilang paniwalaan. At ito'y dahilan upang hindi nila kilalanin si Yesu Kristo na siya ang Mesiyas, sapagkat sa bahagi ng pagpapako sa ating Panginoong Yesus, ito ay nagpakita ng humiliation sa ating Panginoong Yesus. At kaya naman dahil dito, marami ang tila baga ayaw nilang sumampalataya dahil sa nangyari sa Panginoong Yesus na siya ay ipinako sa krus. At yan po ay makikita natin sa verse 33 to 38. Sa mga talata pong ito, makikita natin na ang krus ni Kristo ay tumutukoy sa pagpaparangal sa Kanya, exaltation, but at the same time, ito'y tumutukoy sa Kanyang humiliation. Kaya naman sa exaltation, maraming humanga sa ating Panginoon. Ngunit sa Kanyang humiliation, maraming mga tao ang nagtaka at nagduda, siya nga ba talaga yung Kristo? Anong dahilan? Bakit nagdududa ang ilan sa kanilang pananampalataya? At anong dahilan bakit kailangan nating itaas ang ating Panginoon dahil sa naganap sa kanyang pagkakapako sa krus? So titingnan po natin yung mga pangyayari na yan. So sa unang bahagi ay tingnan po natin yung kaluwalhatian or exaltation of Christ dito sa verses 27 to 32. So dito po sa mga talatang ito ay makikita po natin na ang ating Panginoong Yesus ay mayroong determinasyon na isakatuparan ang kanyang misyon. At ito ang plano ng ating Diyos, kaya siya pumunta dito sa lupa. Sa mga pagkakataong ito ay hindi pa ipinapako sa krus ang ating Panginoong Yesus, kaya naman itong pangyayaring ito ay makikita natin yung takbo ng mga events. Sabing ganun sa verse 27, "Now is my soul troubled." Ang Panginoong Yesus ang nagsasalita dito. At dito makikita natin ang Panginoong Yesus ipinapakilala o ipinapakita ang kanyang human side. So alam natin ang Panginoong Yesus ay Diyos, pero at the same time, siya'y tao. Kaya naman sa mga bahaging ito, makikita natin sinasabi niya, his soul is troubled. No? Nag-aalumihanan, nalulungkot, sabi pa, meron siyang seemingly parang takot. Usually bilang tao, our soul is troubled pagka may gagawin ka na isang bagay na hindi mo pa ginawa noon. No? Paano po ba kayo humarap sa pagbabago? No? Yung iba, yung ibang ikakasal. No? May nato-trouble yung heart mo eh. Tutuloy ko ba to? No? Meron nga po, ikakasal na lang, nag-back out pa eh. And then, pagka ikaw ay first time mo magkakaroon ng anak, di ba, minsan nakakaramdam ka, your soul is troubled. Ako po, nung pagpasok ko sa airport, my soul is troubled. No? Kasi second time ko lang na sasakay sa aeroplano. Hindi dahil wala akong tiwala sa Diyos, na kaya niya akong ingatan, pero dahil bagong bagay yung haharapin ko, my soul is troubled. Ang Panginoong Yesus, bakit kaya nag-aalumihanan? O his soul is in trouble. Bakit ganito ang pakiramdam niya? Dahil ba mahirap ang pagharap sa krus? Tinitingnan ba niya yung pagdurusa na kanyang haharapin? Marami pong mga Bible scholars ang nagsasabi na hindi yung hirap sa krus ang nagkokos ng trouble sa kanyang kalooban. Sapagkat marami pong mga martir ang humarap sa kamatayan nila na very confident at hindi natatakot. So kung titingnan natin ang Panginoong Yesus nakakaramdam ng seemingly in trouble dahil natatakot siya sa hirap na dadanasin niya, mali po, hindi po gano'n ang sitwasyon. Ano ba yung pagbabago na kakaharapin ng Panginoon sa kanyang kalagayan?
Ito po'y walang iba kundi yung pagkahiwalay sa Ama. Alam natin na sa krus ni Kristo, ipapataw sa Kanya yung parusa sa kasalanan ng mga taong sasampalataya sa Kanya o ng mga taong ililigtas niya. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang Panginoong Yesus ay dadanas ng kamatayan. At ang kamatayan na tinutukoy dito, hindi lang po yung pagtigil ng pagtibok ng puso physically, kundi yung kamatayang tinutukoy ay ang pagkahiwalay sa Diyos. At ang ating Panginoong Yesus, normal na maramdaman niya yung hindi siya komportable na mapahiwalay sa kanyang Ama. Sapagkat si Jesus bilang Diyos, kasama niya na ang kanyang Ama sa pasimula pa lamang. And for all eternity, magkasama na sila. But, at this point of time, dahil tutubusin niya tayo, ipapataw sa Kanya yung parusa sa kasalanan, there will be a separation. At alam nating nangyari yan, sapagkat nung nasa krus ang ating Panginoon, isa yan sa isinigaw niya, no? My God, why hast thou forsaken me? No? Merong separation of the Father and of the Son. Kaya naman itong trouble na nararamdaman ng ating Panginoong Yesus ay isang pangyayari na hindi pa niya naranasan for all eternity. Kaya po binabanggit dito, my soul, now is my soul troubled. Pero ito po, sabi ng Panginoon, and what shall I say? Father, save me from this hour? No, ito'y pagtatanong. Yung pong binanggit ng ating Panginoong Yesus na ang kanyang kaluluwa ay nasa seemingly, nasa trouble, yan po ang karaniwang binabanggit ng mga tao ng Diyos. At dito po sa aklat ng mga awit, 6, 3-4, si David ang nagsulat nito, sabi, ang aking kaluluwa'y lubhanang nahihirapan. At ito sabi niya, O Yahweh, ito kaya'y hanggang kailan magtatagal? Magbalik ka, O Yahweh, at buhay ko'y iligtas. Hanguin mo ako ng pag-ibig mong wagas. Ito pong man of God na to, nung nararamdaman niya yung trouble, nararamdaman niya yung panganib, nararamdaman niya yung death threat, ang prayer niya ay, iligtas mo po ako, O Yahweh. Ganun po usually ang mga man of God. Maski nga tayo, di po ba? Pagka alam mong nasa panganib ka, ang prayer mo, iligtas mo ako. Huwag mo akong hayaang dumaan sa panganib na ito. No? Ganun usually ang mga man of God. Pero dito, ang ating Panginoong Yesus, makikita natin, what shall I say? Father, save me from this hour? Ganun po ba dapat ang panalangin ng Panginoon? Iligtas siya sa pagharap sa pagkapako sa krus, ang sabi niyang ganon, but for this purpose, I have come to this hour. Malinaw sa ating Panginoong Yesus, hindi niya dapat talikuran ng krus, kundi dapat niya itong harapin. At ito ang layunin kung bakit siya naparito. Sa aklat ng Marcos 10:45, sabi ng Panginoon, sapagkat kahit ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. So, ang Panginoong Yesus, isa sa titulo niya, anak ng tao, dito sinasabi niyang malinaw, narito siya upang ibigay ang kanyang buhay pangtubos. Kaya nga po, dito sa mga talata na pinag-aaralan natin, malinaw sa ating Panginoong Yesus na siya ay dapat humarap sa krus, ialay ang kanyang buhay, at hindi niya tatalikuran yung gawain na yon. Pero sa pagharap niya, isa pa po sa nakikita niyang nais niyang mangyari, sabi sa verse 28, Father, glorify your name. Sa pagharap ng ating Panginoon sa krus, ito'y magbibigay ng karangalan, kadakilaan sa kanyang Ama. Ang Panginoong Yesus sa kanyang buhay
palagi niyang nilalayon ang kaluwalhatian ng kanyang Ama. Kaya nga po dito sa aklat ng Juan 4:34, ang sabi ng ating Panginoong Yesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinagawa niya sa akin. So kita natin dito na tulad ng pagkain, sino po sa inyo dito ang hindi namimiss kumain? No? Pagka hindi ka nakakain, anong pakiramdam? Di ba? Tayo, naging sistema natin, 3 times a day, kakain tayo. At may mga pagkakataon nga, nagtatrabaho ka para kumain. No? Mahalaga ang pagkain. Ang Panginoong Yesus, nakita niya na ang kanyang buhay, ang pinakamahalaga ay ang pagsunod sa kanyang Ama. At ang nais niya ay tapusin ang ipinagagawa ng Ama sa kanya. Bakit? Sabi niya sa kanyang panalangin sa Juan 17:4, sabing ganon, inihayag ko dito sa lupa ang iyong kaluwalhatian. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. So paano binigyan ng kaluwalhatian ni Jesus ang kanyang Ama? Tinapos niya yung ipinagagawa sa kanya. Kaya dito po sa talata na ating pinag-aaralan, nung sinabi ng Panginoon, Father, glorify your name, it means He wants to accomplish God's purpose for His life. Kayo po, anong mission nyo sa buhay? Malinaw ba sa iyo yung dahilan ba't ka nabubuhay? Nabubuhay ka ba para mag-aral, magtrabaho? Nabubuhay ka ba para sa mga anak mo? Nabubuhay, may dahilan ng buhay. At dito po, ang ating Panginoong Yesus, nakita niya yung pinakadahilan. Bakit siya kailangang mabuhay? And that is none other than to glorify the Father. At dahil ginawa ito ng ating Panginoon, dito sa panalangin niya, sumagot ang Ama. At kinausap siya, sabing ganon, then a voice came from heaven, I have glorified it, and I will glorify it again. Di sa talatang ito, makikita natin na ang Panginoong Yesus nakapagbigay siya ng kaluwalhatian sa kanyang Ama dahil sa ang Ama mismo ay kumikilos sa buhay niya. Kaya sabi nga, I have glorified it. Pero yung kaluwalhatian na nahayag sa ating Panginoong Yesus patungkol sa kanyang Ama during His lifetime on earth, hindi pa kumpleto yon. Kaya nga sabi dito, and I, sabi ng Ama, and I will glorify it again. Ang tinutukoy na pagbibigay ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan, ito yung pangyayari ng pagharap ni Jesus sa krus. So ito yung determination ng ating Panginoong Jesus. Wala siyang ibang hangarin kundi ang kaluwalhatian ng kanyang Ama. At ang pinaka-ultimatum na pagbibigay ng kaluwalhatian ay yung matapos ng Panginoon ang kanyang gampanin sa mundong ito. At yun ay ang pagtubos sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang buhay. Now, kung mayroong determination ang ating Panginoong Yesus, itong panalangin ng ating Panginoon, ito rin po ay sinagot ng Ama at nagbigay ito ng confirmation. Sabi po sa talata, sa verse 29, and the crowd that stood there and heard it said that it had thundered. So makikita natin na nung sumagot ang Ama sa panalangin ni Jesus, kumulog. Kaya nga, sabi ng iba, others said, an angel has spoken to him. So itong pagkulog at parang may ibang nangyari nung nananalangin ng Panginoon sa pagkakataong ito, ini-interpret ng mga nasa paligid niya at marahil yung crowd na sumisigaw sa kanya ng Hosana sa kaitaasan, naramdaman nila yung kakaiba sa mga pangyayari na yon. Kaya nga sabi niya, baka kinausap siya ng anghel.
winika ng Panginoon, ano ba yung nangyari? Sabi ni Jesus sa verse 30, Jesus answered, "This voice has come for your sake, not mine." Kung mapapansin natin, ang ating Panginoong Yesus, hinayag niya, di po ba kanina, sabi niya, "My soul is in trouble." At sumagot ang Ama. Yung pagsagot ng Ama, nililiwanag ng Panginoon, hindi ito para sa Kanya. Kundi yung pagsagot ng Ama, ang intention nito ay para bigyan ng pahiwatig yung mga tao na ang Diyos ay kumikilos sa ating Panginoong Yesus even at that time. Ito pong pagkulog at minsan may mga pagkidlat pa na nagaganap, ito po yung instance na si Moises ay nasa bundok ng Sinai at kinakausap ng Diyos. At ang mga anghel nagpapakita para kausapin ang mga lingkod niya. No, marami pong mga ganong mga pangyayari ng pagpapatunay na ang Diyos ay sinasamahan ang kanyang lingkod. At ito po'y nahalata at nakita ng mga taong kausap ng ating Panginoong Yesus. Paano ba nangungusap ang Diyos? Sa aklat ng Hebreo 1:1-2, sabing gano'n, noong unang panahon, ang Diyos ay nagsasalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang paraan. Kasama doon yung pulog, kidlat, anghel, sa pamamagitan ng mga propeta. So may mga propeta na nagpapahayag ng mensahe ng Diyos at yung pagtanggap nila sa mensahe ng Diyos, mga supernatural na mga pangyayari. Pero iba na po nung dumating ang ating Panginoon. Sabi sa talatang 2, "Subalit sa mga huling araw na ito, ay nagsasalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak." So yung mga katotohanan patungkol sa Diyos, ito po'y malalaman lang natin kung makikinig tayo sa Panginoong Hesus. So napakahalaga po na malaman natin kung ano ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat yung mga bagay na nais ipahayag ng Diyos sa atin, ito ay ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya nga po sa aklat ng Juan 1:14, ganito nila nakilala ang Panginoong Hesus. "At naging tao ang salita at tumahang kasama naming puspos ng biyaya at katotohanan." Isa po sa pagkakakilanlan sa Panginoong Hesus, dito po sa aklat ni Juan, ipinakilala si Jesus na ang salita. Minsan po, pagka sinabi nating salita, di po ba yan yung vocal sound na naririnig natin? Ang Panginoong Hesus, ganun pinakilala. Pero itong vocal sound na ito ay naging flesh and blood. So nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. So anumang bagay na nakita nating ginawa ni Jesus at sinabi ni Jesus, yun po ang salita ng Diyos. At kapag nagsasalita o nakikilala natin ang Panginoong Yesus, ito po'y nagpapakita sa atin ng biyaya at katotohanan. Biyaya, ang ibig sabihin, tinanggap mo ang isang bagay na hindi ka naman karapat-dapat. Sa palagay mo, responsibilidad ba ng Diyos na kausapin ka? Sa buhay may asawa po, no? May mga pagkakataon, isang pawaan ng babae, para saktan yung asawa niya, nananahimik siya. Diba? Naranasan niyo na yun? Tatahimik yung asawa mo at hindi mo alam ano kayang gusto niya sabihin. Kasi po, ang pakikinig, ang pangungusap, that is very powerful. It can be a weapon, it can be a tool para saktan o bigyan ng parangal ang isang tao. Kaya nga po sa panahon ngayon, ang sabi nila, yung information ay powerful.
Lalo na kung mga bagay tungkol sa Diyos. Tandaan po natin, hindi natin karapatan ang tumanggap ng salita ng Diyos. But the moment na magsalita ang Diyos at maunawaan natin yon, ito po ay biyaya. Kaya yung pagdating ng ating Panginoong Yesus ay isang biyaya. Hindi po yung karapatan, kundi privilege. At yung mga bagay na nakita at naunawaan ng mga alagad patungkol sa Panginoong Yesus, yan po ang katotohanan. Sabihin nyo nga po, katotohanan. Napakarami pong mga misinformation sa panahon natin. Maraming mga fake news. Pwede kang maloko. No? Mawalan ka ng pera dahil sa mga maling mga balita, maling mga business na pinapasok mo. Pero pera lang yan. How much more kung yung information na maririnig mo mali at ang maapektuhan yung kaluluwa mo. Di ba mas nakakatakot yon? Yung pera pag nawala, pwede pa bumalik eh. Yung time pag nawala, pwede kang makabawi sa mga susunod na panahon. Pero yung kaluluwa mo, pag nagkaroon ng maling paniniwala yan, you will suffer for all eternity. Kaya nga po ang mga bagay patungkol sa Panginoong Yesus, biyaya siya and at the same time, ito ang katotohanan. Kaya po mula po sa mga talatang ito, sinabi ng Panginoon, the voice has come for your sake, not mine. So ito'y pahiwatig na ang Panginoong Yesus, sa pamamagitan ng buhay ng Panginoong Yesus, ang Diyos ay nagsalita sa kanila. This is a confirmation. At itong confirmation na to ay tumutukoy sa exaltation ng ating Panginoon. Yung pangungusap na to ay confirmation sa ating Panginoon sa kanyang gagawin na pagharap sa krus. Sa anong dahilan? Sabi ni Jesus dito sa verse 31, now is the judgment of this world. Paghatol sa sanlibutan. Ang Panginoong Yesus, nung siya'y narito, may mga taong ayaw sumampalataya. Ba't ayaw nilang sumampalataya? Sabi sa aklat ng Juan 3:19 hanggang 20, pakinggan niyo po ito. At ito ang kahatulan. So dumating na yung judgment. Paano naranasan yung judgment na tinutukoy dito? Sabing ganon, na napalito ang ilaw sa sanlibutan, anong ginawa ng tao? At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. So ang tao pala, nung narinig nila ang mga bagay tungkol sa Panginoon, mga katotohanang hinahayag ng Panginoon, mas ginusto nila na manatili sa kadiliman. Yung tao pong nananatili sa dilim, nararanasan niya yung judgment ng God. Ba't ayaw mo lumakad sa liwanag? Ba't ayaw mong lumapit sa liwanag? Yun pong taong ito ay hinahatulan na. Sabi pa sa verse 20, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napopuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang ang kanyang mga gawa ay wag malantad. Isa pang kawanasan ng taong hinahatulan ng Diyos, napopuot sa ilaw. Hindi lumalapit sa ilaw. Ang mensahe ng mabuting balita, ano sa palagay nyo? Maganda ba? O ito ay, kumbaga, hindi favorable sa atin?
Pagka sinabing ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, anong pakiramdam mo? Kaya mo ba bayaran yon? Isang beses lang tayo mabubuhay eh. Pag namatay tayo, tapos na. Pero sa mabuting balita ang sinabi, tinubos tayo sa kasalanan ni Jesus. Siya ang namatay. Magandang balita ba yon? Na may manunubos tayo? Magandang balita ba na ang kasalanan natin na mayroong eternal consequence na bayaran? Magandang balita ba na pag sumampalataya ka sa Panginoong Yesus, ikaw ay ituturing na anak ng Diyos? Magandang balita ba yon? Magandang balita ba na ikaw ngayon, dahil sumampalataya ka sa Panginoon, meron kang buhay na walang hanggan? Magandang balita ba yon? Marami po, hindi nila maintindihan yun. Mas ginugusto pa nila yung buhay dito sa lupa. Mas mahalaga pa sa kanila yung ibang mga bagay dito sa mundong ito kaysa sa pagkakilala sa Panginoon. Bakit? Hatol po ng Diyos yun. Ayaw nilang lumapit sa ilaw. At hindi lang ayaw lumapit, kundi napopuot sa ilaw. Hatol ng Diyos po yung mga bagay na yan. At ang Panginoong Yesus, nililiwanag niya sa talatang ito na yung pagharap niya sa krus, ito ay hatol sa sanlibutan. At isa pa, now will the ruler of this world be cast out. Ruler of this world. Sa palagay niyo, sino ang pinuno ng mundong ito? Bago po ang pagkapako ng Panginoon sa krus, naghahari-harian si Satanas. Si Satanas po ay kinilala na ruler of this world bago ipako ang Panginoon. Okay? Kaya nga po nung napako ang Panginoong Yesus sa krus, nagkaroon ng pagbabago ng pamunuan. Ano po? Nung napako ang Panginoon sa krus. Pero nung hindi pa naipapako ang Panginoon sa krus, the ruler of this world is none other than Satan. Ngunit nung dumating ang ating Panginoong Yesus, sabi sa aklat ng Lucas 10:18, sinabi ni Jesus sa kanila, nakita kong nahulog si Satanas mula sa langit na parang kidlat. Sa aklat ng Juan 14:30, dumawating ang pinuno ng sanlibutan, siya'y walang kapangyarihan sa akin. No? Sabi ni Jesus, walang magagawa si Satanas sa kanya. Sa Apokalipsis 12:9, at itinapon ang tinatawag na Diablo at Satanas. Saan siya tinapon? Siya'y itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapong kasama niya. Bago po dumating ang ating Panginoong Yesus, si Satanas po ay nag-aakyat manaog sa langit at sa lupa. Meron siya. Si Job ay ganoon ipinicture sa aklat ni Job. Ang karapatan na meron si Satanas, akyat manaog sa langit. Pero alam niyo po, si Satanas, hindi na kailanman nakapanaog sa langit. Sapagkat dumating yung pagkakataon na itinapon siya. Pero hindi pa po sa impyerno o sa dagat-dagatang apoy. Itinapon siya dito sa lupa. Ba't hindi agad itinapon sa dagat-dagatang apoy? Tandaan niyo po, kung papausahan si Satanas at itatapon sa dagat-dagatang apoy, dapat po kasabay ang lahat ng tao na hindi pa sasampalataya. Payag po ba kayo na hatulan na agad si Satanas at itapon sa dagat-dagatang apoy? Gusto niyo na po ba yung gawin? Pag ginawa yun ni Jesus, sabay-sabay lahat ng masasamang tao. At tayo, kung hindi tayo sasampalataya sa Panginoon, may paghatol agad. Kaya po, tandaan natin na hindi pa ginagawa yung pagtapon kay Satanas sa dagat-dagatang apoy sapagkat binibigyan niya ng pagkakataon ang maraming tao
upang magbalik loob sa Kanya. Ngunit isang napakagandang bagay, yung mga mananampalataya, ikaw ba sumampalataya sa Panginoon? Bilang mananampalataya, meron po tayong otoridad laban kay Satanas. Sa aklat ng Roma 16, 19 hanggang 20, tignan niyo po. Napabalita sa lahat ng tao ang inyong pagsunod. No, ang tinutukoy po dito, pagsunod sa mabuting balita. Pagsunod kay Kristo. No, yung pagiging obedient sa ating Panginoon. Tignan niyo yung nangyari. Sabi sa verse 20, at ang Diyos ng kapayapaan ay malapit nang dumurog kay Satanas sa ilalim ng inyong mga paa. So dito sinasabi sa aklat ng Roma, sa mga tao, sa mga mananampalataya sa Roma, na dahil sa kanilang pagsunod sa Panginoon, ang Diyos ng kapayapaan, saan daw ilalagay si Satanas? Sa ilalim ng iyong mga paa. That is a figurative speech saying that Satan is under our authority. Aapak-apakan. At yan po'y naganap dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Habang nagiging masunurin tayo sa Panginoon, sabi nga doon, time will come. Si Satanas nasa paanan mo lang. Si Jesus sa krus, inapakan niya yung ulo ni Satanas. Yun yung prophecy sa aklat ng Genesis. Pero dito ipinapakita na ang mga mananampalataya na patuloy na sumusunod, sabihin niyo po, sumusunod sa kalooban ng Panginoon, the God of peace will put the enemy under your feet. Amen? Kung ikaw ay masunurin sa Panginoon, wala kang dapat ikatakot kay Satanas. Marami pang operasyon si Satanas sa mundong ito. Pangkukulam, pandaraya, mga budol-budol. Marami mga ganyan. Iba po, kiniklaim nila, mayroong demonic possession, obsession. Pero alam niyo po, kung magiging masunurin tayo sa Panginoon, ilalagay ng Panginoon sa paanan natin si Satanas. Wala siyang magagawa laban sa atin. Amen? Niliwanag yan, paano nangyayari sa pahayag 12, 11. Ngunit natalo siya ng ating mga kapatid sa pamamagitan ng dugo ng tupa at ng katotohanang ipinapangaral nila. Hindi sila natakot na ialay ang kanilang buhay alang-alang sa kanilang pananampalataya. Pansinin niyo po dito, paano nadaig si Satanas? Tinutukoy dito yung pagkatalo ni Satanas. Paano nadaig? Una, sa pamamagitan ng dugo ng tupa. Ito yung kamatayan ni Jesus sa krus. Ano pa? Sa pamamagitan ng ipinangangaral nila. Kaya nga kung hindi ka nangangaral ng salita ng Diyos, hindi mo pinapaalam ang salita ng Diyos sa iba, hindi nakapagtataka, talunan ka. Kasi dito, nagtagumpay sila. Una, may ginawa na si Jesus. Pangalawa, ipinapangaral nila yung salita ng katotohanan. Pansin niyo po, pagka ikaw ay involved sa pagpapalaganap ng mabuting balita, kita mo yung development mo spiritually, lumalago ka, lumalakas ka. Amen? Pero kung yung pananampalatayang meron ka, itinatago mo, ayaw mong ipaalam, ikaw ay secret agent. Hindi ka lalago At si Satanas, pinaglalauan ka. Hello? Nagtagumpay sila dahil hindi sila naging tahimik. At isa pa, sinabi dito, hindi sila naging duwag. Amen? Hindi sila natakot. Maski na ialay nila yung kanilang buhay, nakita nila kung kailangan ialay yung buhay nila, masunod lang ang Panginoon. Gagawin nila.
Meron ka bang ganyang determinasyon? Pag may inutos ang Panginoon, susunod ka. At may pagkakataon nga sa pagsunod mo sa Panginoon, you will sacrifice. Ang Christian life is a life of sacrifice dahil nagmamahal ka. Ang Christian life hindi suicidal, but sacrificial. Hindi ka magsusuicide sa pananampalataya. Hindi ganun ang pawaan ni Lord. But you will sacrifice for the sake of obeying your Master and Lord. Kasi alam mo, siya yung totoong nagmahal sa iyo eh. Amen? Ganito po tayo nagtatagumpay. At dito po, pinapahayag, the ruler of this world has been cast out. Pero sa pagkakataon nito, dahil hindi pa napapako sa krus ang Panginoon, future event, no, yung pangyayari. Bakit? Kasi sa verse 32, pag hinawat ng Panginoon ang krus, sabi niya, and I, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. Sinong makikinabang sa gagawin ng Panginoong Yesus? All people. Ang mga Hudyo po kasi masyadong nationalistic eh. At iniisip nila, sila lang ang malapit sa Diyos. Sila lang ang kakampihan ng Diyos. Ganun ang takbo ng isip ng mga Hudyo. Kaya nung sinulat ni Apostle John yung talata na to, sabi niya, hindi lang kayo. Hindi lang Hudyo. All people. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, damay ka dun. Pilipino, Chinese, Iranian, American, no? Maski nagyegera sila ngayon, yung sumampalataya sa Panginoon, they will experience the benefit of the cross. Pwede po ba palakpakan natin ang Panginoon? Napakaganda po niyan. At yung pangyayari na yan ay nakita ni Daniel sa chapter 7, verse 13 to 14. Sabi niya ganun, pagkatapos nakita ko ang parang anak ng tao na pinaliligiran ng ulap, lumapit siya sa Diyos na nabubuhay magpakailanman. Pinarangalan siya at binigyan ng kapangyarihang maghari at maglingkod sa kanya, naglingkod sa kanya ang lahat ng tao sa iba't ibang bansa, lahi at wika. Ang paghahari niya ay walang hanggan at walang makapagpapabagsak ng kaharian niya. Yan po ang aking Panginoon. Yan din po ba yung Panginoon nyo? Maghahari, magpasawalang hanggan. At dito po, yung pinaghaharian ni Jesus, naglilingkod sa Kanya. Ikaw ba'y nasa paglilingkod ni Jesus ngayon? Sa trabaho mo, naglilingkod ka, nagpapaalipin ka pa nga sa boss mo eh. Lahat ng iutos, susunod ka eh. Ayaw mo umabsent, ayaw mo malate. Pero sa church, okay lang late. Sa kliyente mo talaga, ay, anong gusto mo? Pag-agandahin mo pa yung servisyo sa kanya eh. Pero yung servisyo mo kay Lord, gaano kaganda? Gaano kaayos? Sa school, pagka may project ka talagang, gusto ko mataas ang grade ko eh. Nagpupuyat ka para makapag-aral, gusto mo mataas ang exam mo. You want to please. You want to excel. Tanong, kanino ka naglilingkod? I'm not saying na baliwalain ang pag-aaral, ang trabaho, ang business. Hindi ko sinasabi yun. Pero kung lahat ng yun gagawin mo para kay Lord, mas magiging maayos ang buhay mo. Amen? Bakit ka matapat sa asawa mo? Kasi para kay Lord.
Naalala ko po yung pinagpagawaan ko ng sapatos. Meron po akong suki. Sabi niya, Pastor, gusto ko maglingkod kay Lord eh. Kaya lang hindi ako mahusay mag-preach. Tapos tinanong ko siya, paano niyo po ba ginagawa yung sapatos? Sabi niya, binibigay ko po yung best ko dito. Sabi ko sa kanya, alam niyo po ba na yung sapatos na yan, pag nagawa yan, makakapag-jogging yung asawa ko. Sabi, nakita, nga no. Alam niyo po ba na paglilingkod yan sa Panginoon? It doesn't matter kung nasaan ka. Gawin mo ng may katapatan, yung bagay na yan. At pag may nagtanong sa'yo, bakit ang husay mo gumawa? Sabihin niyo po, ginagawa ko to dahil sa Panginoon. Amen? Paglilingkod sa Panginoon. In service of our Lord. Amen? Hindi mo kailangan maging full-time sa church. Gawin mo lang ng maayos yung trabaho mo sa bahay. Kumakain ba ng masarap yung anak mo? Pag-uwi ba ng bahay ng anak mo, naku-comfort sila? Pag tinanong ka, Nay, bakit ang tiyaga-tiyaga mo? Bakit ang sipag mo? Ang sagot mo, ginagawa ko to para sa Panginoon. Amen? It doesn't matter. Pag tinanong ka, magsalita ka. I will draw all people. Ganun po talaga yung attraction eh. Para sa Panginoon. Kaya po dito mayroong exaltation of Christ. Hindi pwedeng nabubuhay tayo at hindi natin pinawarangalan sa buhay natin ang Panginoon. Kung nabubuhay tayo para sa sarili natin, yan po'y nakakasira ng buhay. If you will become self-centered, selfish, yan po ang dahilan kaya maraming tao ang nahulog sa kasalanan. Dahil hindi nila inisip ang Diyos. Christ must be exalted. At dito po, yun ang sinasabi ng Panginoon. Ang krus ni Kristo ay dahilan upang ipagbunyi natin, itaas natin ang Panginoon sa buhay natin. Ngunit itong krus ni Kristo, medyo sa isang banda, ito ay parang masalimuot na pangyayari sapagkat ang krus ni Kristo ay nagdala sa Kanya sa kahihiyan. Humiliation. Ito po yung makikita natin sa verse 33 to 38. Nagkaroon po ng confusion tungkol sa paghawak ni Jesus sa krus. Sabi sa verse 33, malinaw. He said this to show by what kind of death he was going to die. Sa Juan 3:14, malinaw, kung papaanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao. Sa Juan 8:28, kaya nga sinabi ni Jesus sa kanila, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, ay sa kaninyo makikilala na ako nga siya. Sa Galatia 3:13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. So, nung binanggit ng Panginoon yung kanyang kamatayan sa krus, naiisip ng mga tao na siya ay ibibitin, papatayin sa pamamagitan ng krus. Kaya naman itong mga taong to, tignan niyo yung tugon sa verse 34. So the crowd answered him, we have heard from the law that the Christ remains forever. Dito po sa mga talatang ito, makikita natin na yung mga kausap ni Jesus na mga Hudyo, nagmamature na sa information. No? Doon sa mga pagbanggit ng ating Panginoong Yesus
yung mga banggit nila patungkol sa Panginoong Yesus, makikita natin dito na kilala nila yung Son of Man. Kilala nila yung Kristo. At ang pagkakilala nila sa Kristo, itong Kristo na to ay hindi mamamatay. So, tinitingnan nila yung buhay ng Kristo batay sa nakasulat. So, tama naman yun. At ito po yung nakasulat sa Isaiah chapter 9, verse 6 and 7. Ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin, no? Sabi ni Isaiah. Sabi sa verse 7, hindi magwawakas ang pag-unlad ng kanyang pamamahala at maghahari ang kapayapaan. Siya ang magmamana ng kaharian ni David. Gaano katagal? Magpakailanman. Sisiguraduhin ng Panginoong makapangyarihan na matutupad ito. So, dito sa aklat ng Isaiah at sa iba pang mga bahagi ng banal na kasulatan, ipinapakita na ang Mesiyas o ang Kristo ay maghahari magpasawalang hanggan. Kaya nga, nung sinasabi ng Panginoon na siya ay mamamatay, nakukonfuse yung mga kausap niya. Sabi nga, how can you say that the Son of Man must be lifted up? Who is this Son of Man? Nalilito itong mga kausap ng Panginoon. Maraming mga pagkakataon po na pinapahayag ng ating Panginoon direkta sa mga kausap niya na siya yung Kristo. Siya yung Son of Man na binabanggit ni Daniel na kinote ko kanina na talata. Kaya lang marinig nila na mamamatay ang Kristo, parang nag-aalinlangan sila. Bakit? Kasi nga po, yung pagkaunawa nila sa Biblia, hindi kumpleto. Alam niyo po ba, na maraming nangangawal ngayon at pwede kang malinlang kung meron ka lang paboritong bahagi ng Biblia na pinakikinggan. At ito pong mga Hudyo, paborito kasi nila yung sulat ni Moises. Very selective sila sa pakikinig. Kaya hindi pumasok sa isip nila na ang Kristo ay mamamatay. Malinaw po ang kamatayan ng Panginoon ay plano ng Diyos. Dito po sa Isaiah chapter 53. No, yung buong bahagi na yan, ipinakita yung suffering servant na tinutukoy ang Mesiyas. At dito po sa talatang 8 hanggang 10, ito po yung sinabi. Hinuli siya, hinatulan, at pinatay. Malinaw papatayin talaga Walang nakaisip isa man sa mga salinlahi niya. Yun po yung mga Hudyo. Na pinatay siya dahil sa kanilang mga kasalanan, na tiniis niya ang parusang dapat sana ay para sa kanila. Tingnan niyo po yung sabi sa verse 10. Pero kalooban ng Panginoon, nasaktan siya at pahirapan. Kahit na ginawa siyang handog ng Panginoon para mabayaran ang kasalanan ng mga tao. So tayo yon, hindi lang mga Hudyo, mga tao ang tinukoy dito. At sa pamamagitan niya ay matutupad ang, ano po yon? Kalooban ng Panginoon. So malinaw, ang kamatayan ng Panginoong Yesus ay bahagi ng plano ng Diyos. But at this point of time, merong confusion itong mga Hudyo na to. And maybe yung mga disipulo din Nagko-confuse. Teka lang, ba't pinag-uusapan yung kamatayan? No, nako-confuse sila Ngayon, bakit merong confusion? Ito po yung dahilan. Sino ba yung Son of Man? Tingnan niyo po. Sabi sa verse 35, so Jesus said to them,
The light is among you for a little while longer. Dito po ipinapakilala ng ating Panginoong Yesus yung pwede niyang gawin sa mga taong sasampalataya sa Kanya. At dito po muli binabalikan ng Panginoon ang Kanyang paglalarawan sa sarili Niya. Sa Juan 8:12, malinaw yung sabi ng Panginoon. Muling nagsalita sa kanila si Jesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan." Ngunit binigyan din ng emphasis ng Panginoon itong pangyayari na to. Sa Juan 7:33, sinabi ni Jesus, "Makakasama pa ninyo ako ng kaunting panahon at ako'y paparoon sa nagsugo sa akin." Sa Juan 16:16, sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita at muling sandali pa at ako'y inyong makikita. Itong pananalita ng Panginoon ay pamamaalam. Ito pong pananalita na to ay sinasabi ng Panginoon na haharap siya sa kamatayan at hindi siya makikita physically nitong kanyang mga alagad. Nililinaw yun ng Panginoon. Kaya nga po dito, binabanggit niya, ito yung instruction niya, walk while you have the light, lest darkness overtake you. Sa John chapter 8, verse 31 to 32, sabi ni Jesus, kaya't sinasabi ni Jesus sa mga Hudyo na nanampalataya sa Kanya, kung mananatili kayo sa aking salita, kayo ay mga tunay kong alagad. At malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Anong ginagawa ng tunay na alagad? Nananatili saan? Sa salita ng Panginoon. So kung mananatili sa salita ng Panginoon, anong resulta? Malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Hindi po madaling mabuhay. Marami tayong hindi alam sa buhay. Kung nabubuhay tayo na walang instruction from the Word of God, para kang lumalakad sa dilim. Kaya nga po, ang taong pinipili niya na hindi sumampalataya sa Panginoon, siya'y nananatili sa kadiliman. Kaya dito ang instruction ng Panginoon, lumakad ka. Walk while you have the light. Bakit? Kasi kung hindi mo yan gagawin, lest darkness overtake. Tingnan niyo po, puwelsahan to eh. Kung hindi ka lalakad sa liwanag, darkness will overtake. Puwelsahan to. Mananatili ka sa kadiliman. Kaya mga kapatid, kung marami kang takot, pangamba, stress, normal na nararamdaman yun, pero kung nananatili ka at hindi ka makalabas diyan sa mga kalungkutan mo, sa mga tanong sa buhay, ang pwedeng dahilan yan, hindi ka kasi lumalakad sa liwanag. Hello? Malinaw po ang instruction ng Panginoon. Kung may nagkasala sa'yo, ano gagawin? Kausapin mo. Magpatawad ka. Hello? If you are in trouble, anong gagawin? Manalangin ka. Hello? Marami pong instruction ng Panginoon. Minsan, mas gusto mo pang gawin yung gusto mo eh, kaysa dun sa malinaw na sinabi ng Panginoon. Fear not, for I am with you. I will never leave you nor forsake you. Pinangahawakan ba natin yung mga pangako ng Panginoon? Yung mga utos ng Panginoon, sinusundan ba natin? Kung lumalakad tayo sa pamantayan at panuntunan ng Panginoon, nasa liwanag tayo. Pero kung hindi ka lalakad diyan,
yung kadiliman, sasaklawin ka. Will overtake you. So it's a choice. Saan ka lumalakad ngayon? Pinipili mo ba yung liwanag? Kasi pag hindi mo pinili yung liwanag, darkness will overtake you. Magkakaroon ka ng mga desisyon na mali. Hindi mo mahala, Lord, ano ba talaga? Maski nagpe-pray ka eh. Kung hindi ka naman sumusunod sa kalooban ni Lord, malabo. Kaya nanguhula ka ng mga gagawin mo. Sasagutin ko ba yung nanliligaw sa akin? Siya na ba talaga? Ito na ba yung trabaho na papasukin ko? Ay, paano pagpapalaki ng Kung hindi ka lumalakad sa liwanag, darkness will overtake you. Malinaw yon. The one who walks in darkness does not know where he is going. Ito yung nakakatakot. Nawanasan niyo na po ba yan? Biglang nag-blackout? And then bigla kang tumayo? Tumakbo? Ano nangyari? Dahil madilim, hindi mo nakikita yung lalakawan mo, pwede kang masaktan. Ganyan po inilalarawan pag hindi tayo lumakad sa liwanag. Walang direksyon. Pain, suffering, nang walang kabuluhan. Kasi sa pagsunod kay Lord, may pain din naman, may suffering din naman, pero may dahilan ang Diyos. At sinasamahan ka in every pain and suffering kasi sumusunod ka sa Kanya. At yung pain and suffering ay nagbubunga ng transformation, becoming like Christ. At ano sabi? Romans 8:28, God causes all things to work together for good. Yung good doon is to be transformed to the image of Christ. Dahil sumusunod ka. Kaya kung hindi tayo nagiging masunurin sa Panginoon, hindi nakapagtataka. Pag may nangyaring crisis sa buhay, stress ka na. May mental health problem ka na. Kaya nga po sa verse 36, isa pa sa instruction, while you have the light, believe in the light that you may become sons of light. Pansin niyo po, sons. May relasyon eh. Nawawanasan mo yung malapit na pakikipag-ugnayan ng Diyos. Pag pakiramdam mo, nag-iisa ka. Di ba malungkot yun? Pag pakiramdam mo, wala kang kakampi. Di ba parang struggle ka eh. Dito po, sinasabi, pag lumakad tayo sa liwanag, nandoon yung pagturing sa atin ng Diyos bilang mga anak. Sons of light. Wala pong pinagkaiba yan sa pagiging born again. Sa Isaiah 55 verse 6 to 7, ito po yung wika, inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit. Paano gagawin yan? Lisanin ng mga masasama ang kanyang lakad at ang liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon. May pagtalikod sa masama eh. Hindi pwedeng, Lord, maglilingkod ako sa iyo, pero yung mga ginagawa mo, yung pornography, pag-inom ng alak, pagbalkada sa mga taong nilalait ang Diyos, hindi mo iniiwan. Kaya ikaw naman, yung mga pinagagagawa mo, talaga namang hindi ka lugod-lugod kay Lord. Kung gusto po nating mawanasan ng Panginoon, ngayon pa lang magdesisyon tayo. Habang siya'y matatagpuan, habang siya'y malapit. Bakit?
Sabi pong ganun dito, kanyang kaawaan siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Available po yung awa ng Diyos. Available yung pagpapatawad ng Diyos. Kung tatalikuran natin yung mga ginagawa natin na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, mawawanasan natin ang Panginoon sa buhay natin. Hindi niya ipagkakait yung magandang buhay na nais niya. Na yung magandang buhay, hindi lang dito sa mundong ito, kundi maging sa kabilang buhay. Kaya po yun ang promise ng Panginoon. Walk in the light. While you have the light, tandaan nyo, yung alok ng Diyos na lumapit sa Kanya, hindi po yun forever. Time will come, titigas na puso mo. Time will come, hindi mo na pipiliin si Lord. Time will come, ang tingin mo sa paglapit kay Lord, dahil nagmatigas ka ngayon, dahil nung inaalok kang lumapit, ayaw mong lumapit, time will come. Ang tingin mo sa krus ni Kristo, walang kabuluhan. Kaya nakakatakot yung matigas eh. Ganyan po yung nangyari sa Paraon nung panahon ni Moises. Nagmatigas ang puso niya. Nung inaalok siya na palayain yung bayan ng Israel. Nagmatigas siya, kaya dumating yung time, pinagmatigas na ng Panginoon yung puso niya. Bakit? Kasi in the first place, ayaw niya talagang sumunod sa Panginoon. Kaya kung mananatili kang nagmamatigas sa Panginoon, ayaw mo magpasakop sa Kanya, time will come. Maski anong alok sa'yo, patungkol sa mabuting balita, hindi mo makikita na kapakipakinabang yon. Bakit? Mananatili ka sa kadiliman. Kaya nga po tignan nyo si Jesus. Sa mga pagkakataong ito, when Jesus had said these things, ano ginawa ni Jesus? He departed and hid himself from them. He departed. Iniwan niya itong mga taong to. Ayaw mo sumampalataya, time will come. Bakit nangyari yung rejection? Though he had done so many signs before them, take note, ginawa na ng Panginoon lahat ng mga bagay para mapatunayan kung sino talaga siya. Signs before them. Makikita natin, changing water into wine, healing of official son. No, sa salita lang ng Panginoon, itong anak ng opisyal na mamamatay na at that time, gumaling eh. Healing of a disabled man at the pool. No? For 38 years, itong lalaking to na paralyzed. Pero sa salita ni Jesus, nakatayo ito eh. No? Sa John chapter 5. Feeding of the 5,000, John chapter 6. Sinong pwede magpakain? Sa 5,000 lalaki pa lang yung binilang niya. Na-satisfied yan. Walking on water, kita to ng mga disciples. At nahalata ito ng mga tao. Ang Panginoong Yesus pumunta sa kabilang bayan na naglakad sa tubig. Healing of a man born blind. Mula pagkabata, bulag na to. And yet, pinagaling ng Panginoon. At 7, raising Lazarus from the dead. John 11. Malinaw yan eh. Ito'y nasaksihan ng mga tao. Yet, anong pinili nila? Hindi sumampalataya. At ito po yung ultimate sign na si Jesus talaga yung tagapagligtas. Ano yon? Yung resurrection ni Jesus. At bukod sa resurrection, sabi ni John sa John chapter 20, verse 30, marami pang mga palatandaan na nagpapatunay na siya talaga yung Mesiyas. Siya yung tagapagligtas, pero hindi na lang sinulat ni John eh. At dito po mayroong 7 na binigyang diin na ginawa ng Panginoong Yesus na talagang kababalagan. Diyos lang ang pwedeng gumawa niyan. Yung Mesiyas lang ang pwedeng gumawa niyan. Nangyari lahat yan. Pero anong ginawa ng mga tao? They still did not believe in Him.
Alam niyo po ba, marami pang taong ganyan ngayon, nagmamatigas, ayaw sumampalataya. Kaya totoo yung sabi ni Isaiah. Sabing ganun sa sumunod na talata, so that the word spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled. Lord, who has believed what he heard from us, and to whom has the arm of the Lord been revealed? Ang Panginoong Yesus marami nang sinabi patungkol sa Diyos, patungkol sa eternity. Yet, anong response nila? Ayaw nila makinig. Ipinakita na rin yung kapangyarihan, yung lakas ng Diyos, laban sa dyablo, laban sa sakit, laban sa nature. Pinakita na yung kamay ng Diyos. Yet, they do not believe. Etong mga Hudyong kausap ng Panginoon, ganun ang kalagayan nila. Hanggang ngayon ba, ganyan pa rin? Sa kabila ng napakinggan nila na ginawa ng Panginoon. Kayo po, sa kabila ng napakinggan natin, dito sa pag-aaral natin sa Book of John, sa dami ng ginawa ng Panginoon, take note, yung pinag-aaralan natin dito, hindi po ito katang-isip. Kaya nga po, minsan may mga archaeological facts akong pinapakita sa inyo. May mga historical account akong pinapakita sa inyo kasi totoong nangyari ang mga bagay na to. Hindi ito haka-haka o kuko. But the question is, do you believe? Baka hanggang ngayon nagmamatigas tayo. Nakakatakot yan, kapatid. Nakakatakot yan. Kung hanggang ngayon mas pinipili mo ang kamunduhan kaysa sa Panginoon. At hindi mo mapagkatiwalaan ang Panginoon sa buhay mo. Nagdududa ka na sumunod sa kalooban ng Diyos. Palagi mong pinipili na sundin ang sarili mong puso. And the heart is deceitful above all and desperately wicked. Nakakatakot pag puso mo ang sinusunod mo. Winarningan na tayo ng Panginoon tungkol dyan. Kaya nga po, sa mga talata ng pag-aaral natin sa Juan, sapat na dahilan yun para ialay natin yung buhay natin. Panampalatayanan siya. Yet, sabi ni Isaiah, marami ang hindi sasampalataya. Isaiah 53 verse 1. Diyan po nakatalayan. Sumagot ang mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita namin ito? Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan? So, may balita na yung kapangyarihan niya, marami nang ginawa ang Diyos, yet, marami pa rin nagmamatigas. Kaya nga po, tandaan natin, ang krus ni Kristo, dalawang bagay yan. Mayroong exaltation, it speaks about the glory of the cross of Christ. Ipinapakita lang na siya ang liwanag sa lahat ng sumampalataya. Humiliation, unbelief to the cross of Christ, meron talagang hindi sasampalataya eh. Bakit? Kasi nananatili sila sa kadiliman. Darkness to unbelievers to know Christ. Hindi pa rin nila maintindihan bakit pinako si Jesus. Nakakahiya. Kaya nga po ang krus ni Kristo, pwede mong ipinagmamalaki or ikinahihiya. Kaya nga po, as an application, let us give the due honor and glory to the Father and to the Son in everything we do, publicly and privately. Let us walk in the light of Christ. Huwag na nating piliin na lumayo sa liwanag ng utos ni Kristo. At yung mga pangako niya, panghawakan po natin. At malinaw yung sinabi, pag hindi ka lumakad sa liwanag, darkness will overtake you. Nakakatakot po yan. Sa humiliation ni Christ, let us recognize that there is judgment to unbelief to the person and the work of Christ. Yan po yung kadiliman eh. Kaya nga po,
Let us give warning to unbelievers of Christ. Bigyan natin sila ng babala habang nagmamatigas sila, habang hindi nila pinaniniwalaan kung sino si Jesus at yung ginawa ni Jesus, darkness will overtake them. At hindi nila alam yun. Akala nila, pag mamamatay na ako, tsaka ko na lang isusuko ang buhay ko kay Lord. Sinong makapagsasabi na pag mamamatay ka, pipiliin mo si Lord? Baka hindi mo na yung gawin. Kasi habang malakas ka, habang matino isip mo hindi mo nga pinipili si Lord Baka nadidiliman ka na ng mga panahon na yun. Yung tsaka na lang, bukas na lang, kabubukas mo, yung inaantay mong bukas, baka hindi na dumating. Kaya nga po sa challenge, share how do you appreciate the cross of Christ? Share how will you walk in the light of Christ? Publicly and privately. Lumakad tayo, hindi yung kapag may mga taong nakakakita lang. Maski nag-iisa tayo, sumunod tayo sa Panginoon. I-share po natin how the cross of Christ stumbles an unbeliever. Marami po akong nakitang ganyan. Ayaw nilang lumapit kay Christ kasi nagdududa sila Hindi nila kilala, hindi nila alam yung epekto ng krus ni Kristo. How will you give warning to unbelievers in their rejection to the cross of Christ? Bigyan natin ng babala. May kapahamakan ng kaluluwa. Natatakot tayo sa gera ngayon. Pwede tayong patayin ng gera, ng nuclear bomb, pero physical lang po yan. Pero kung yung kaluluwa mo patay, it will be eternal. Bigyan natin sila ng babala ng pagtalikod kay Kristo ay nagbubunga ng walang hanggang kapahamakan. Ito po ang mga bagay tungkol sa krus ng ating Panginoong Yesus. Salamat sa Panginoon at binigyan niya tayo ng liwanag. Mabuting balita ang tinanggap natin. Pwede po bang tumayo tayong lahat? May we just bow down our heads, just close your eyes, habang umaawit yung mga kapatid natin, pagbulayan natin yung mga katotohanan na narinig natin. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see Gawin nating panalangin itong awit na to. beauty that made this heart adore you. All of my life spent with you. Oh, light of the world. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see Oh, the beauty. beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with
how much it costs. How much it costs to see my sin upon that Oh, here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to Yes, come on, just worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. We're all together. You're altogether lovely, All together worthy. altogether Dapat ka, Panginoon. altogether wonderful to me. Kalapan. Call upon the name of the Lord and be saved. Naniniwala ako ito yung tamang oras. Call upon the name of the Lord. Call upon the name of the Lord and be saved. Yes. Ito po yung alok ng Panginoon. Call upon the name of the Lord. Call upon the name of the Lord and be saved. Yes. Ito po yung imbitasyon sa lahat. Call upon the name of the Lord and be Yes. saved. Once again, sa mga napapagod, nahihirapan, natatakot, come on! Call upon the name of the Lord and be saved. Ano man ang kalagayan mo ngayon, kung mayroong labanan sa buhay mo, Call upon the name of the Lord and be saved. siya po ang ilaw ng sanlibutan. Naparito siya upang bigyang liwanag ang mga nasa kadiliman. Yes. Mga kapatid, bago tayo lumabas sa lugar na ito, nais ko pong ipahayag ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Sa ating Diyos na buhay, hindi nagbabago noon, ngayon, at kailanman. At ang mga bahagi ng mga katotohanan na naisulat ay maaasahan na saksi sa mga katotohanan na may kinalaman sa magpasawalang hanggan. Sa bawat isang sumasampalataya sa Panginoon na nabubuhay magpakailanman at mabubuhay magpakailanman sa piling ng Panginoon. May the Lord bless you and keep you. At nawa patuloy na ang mukha ng Panginoon ay makilala ng bawat isa sa atin. At maranasan ang kapangyarihan at pakikisalamuha ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Nawa siya ay palaging sumainyo. Kaya naman mga kapatid, patuloy tayong maging masunurin sa ating Panginoon dahil siya ang nangako na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. May the Lord bless you and keep you, and may His face shine
upon each and every one of you. This is in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody says and agree. Amen. A blessed day. Bakit po may Gospel Coalition Church? Tandaan natin. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sa madaling salita, anong gagawin natin? Sharing Christ, changing lives. Amen. Again, a round of applause. Para sa Panginoon. Magandang araw po. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sharing Christ, changing lives.